Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Ping Lacson sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, Senators of the Last Congress, yun ang title niya. Binigyan diin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na dapat nalinawin ni Congressman Leandro Libiste ang pahayag nito na lahat ng senador ay may DPWH budget insertions. Aniya, ang tinutukoy ni Congressman Libeste ay ang mga senador mula sa 19th Congress at hindi sa kasalukuyang 20th Congress upang maging patas rin sa mga bagong pasok na senador ngayong Kongreso tulad niya at ni Senate President Vicente Soto na hindi naging bahagi ng pagbabalangkas sa questionabling 2025 national budget. Matatandaang kilala si Senator Lacson na hindi kailanman tumanggap ng pork barrel allocation o anumang anyo nito. Nauna nang kinilala ni Senator Lacson mga pagsisikap kabilang ang kay Batangas Representative Libeste na masecure ang mga dokumento at iba pang materyales na maaring makatulong pa sa investigasyon sa korupsyon sa likod ng mga maanumalyang infrastructure projects. So, yun po. Ito yung in English na Congressman Libeste should at least qualify his statement with the praise in the 19th Congress in fairness to the new members of the 20th Congress including myself and Senate President Soto among others. That said, even during the previous Congress, I never partook of allocables or pork barrel allocations or whatever names they were called. Well, tama naman si Senator Lacson na nilinaw niya. But to me, very clear na ang pinag-uusapan ay yung 2025 national budget. Very clear na yung hawak niyang Cabral files ay hindi tungkol sa 20th Congress. Kaya ka-open pa lang ang 20th Congress. So ako, alam ko na yung previous Congress, 19th Congress, alam ko yun. Siguro, inunahan lang ni Senator Lacson yung publiko na huwag nilang isipin na pati siya ay merong na budget insertion. Ako, aminado ako. Diyan ako believe kay Senator Lacson na hindi siya talaga tumatanggap ng pork barrel mula sa pool hanggang ngayon. Believe ako sa kanya. Nabawasan lang aking paghanga. Ito na nung naging Blue Ribbon Committee chairman na siya na medyo na iba naman ang takbo. Ayun, nung lumabas si Orly Gutesa, instead na ipurso yung lead, yung sinabi ni Gutesa, iba naman, iimbestigan daw ang background ni Gutesa, bakit biglang sumulpot, yung yung notary public, kung ano-ano na lang, pinagdududahan si Senator Marcoleta, tinitignan ang CCTV camera, tapos biglang nag-resign, and then mamaya bumalik na naman. Medyo, ako, personal opinion ko lang ito, nabawasan yung paghanga ko sa kanya, lalo na, ito, pinakamatindi, nung sinabi ni Saldico na mayroong utos ang Pangulo na 100 billion budget insertion sa 2025. Tapos naglabas si Saldico ng resibo galing mismo sa GAA. Ano yung mga specific na items na naisingit para makompleto yung 100 billion.
Oh, pinag-aralan niya kagad. Mamaya kinonfirm niya. Totoo na may budget insertion. Ang ganda. Kailang bigla naman siyang nagdesisyon na walang natanggap na kickback ang Pangulo. Wow! Siya yung investigador, siya na rin ang nag-judge. So doon ako, so parang lumabas na parang taga-depensa na siya ng Pangulo. Kaya mismo si ex-Senate President Franklin Drilon, sabi niya, ang trabaho ng senador ay magsilbi sa buong bayan, hindi yung magdepensa ng isang Pangulo. Kaya, ayun lang. Nabawasan yung dahil lumalabas na talagang very loyal siya sa Pangulo. Well, there's nothing wrong. Maging loyal ka sa isang Pangulo, basta maganda ang nangyayari. Kaya lang, kung ganito na nga talamak ang korupsyon, trillions of pesos ang nalulustay for the first 3 years ng administrasyon, tapos ganyan pa, ay, wala na. So, salamat dito kay batang Gen Z Congressman Leandro Libeste na dahil sa kanyang pangungulit sa DPWH, nakakuha siya ng listahan ng Cabral files. Ngayon, sinasabi ng palasyo, hearsay lang daw yun. Walang probative value kapag hindi ina-authenticate ng DPWH. Sabi ni Professor Tikia, nakakalungkot, sabi niya, dahil hindi na yun ma-authenticate yung mga files na yun kasi wala naman si Yusek Cabral. So lahat mahulog na hearsay. Ay di, sige na lang, hearsay kung hearsay, kaya lang, hindi na magagamit yun sa hindi magagamit sa korte, ganun ba yun? Iba naman ang korte na magagamit yun, Court of Public Opinion. Paniniwalaan ba ng taong bayan na yung files na hawak ni Congressman Libeste? Ako, naniniwala ko. Maraming nininervyos pag isang bulat, isiwalat ang lahat ng nilalaman. Kaya nakaramdam na ng panganib sa buhay itong si Congressman Libeste na kung may mangyari sa kanya, ilalabas niya lahat na nilalaman ng file na yon. Nag-utos na siya, tagubili na siya sa kanyang ina. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni sinana yung taga-Anogero. Ya ilahan ka ito kung hinabak. Ang magmangtod ang iyang pagkaitan nga istabilisad siya kay kung dili pa nga kuan wala di among magamit. Di lang nanay butang nanay. Ni nanay sa gos nga bahin sa iyang balay. So karon atong sudlo nanay, sulod. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni nanay sa iyang atop. So dako nagid kayo og mga buslot. Nagapasalamat ako kay wala sa among panimalay ang tabang nga dako. Kadi mi makawayad sa kuan sa kabubuton lang. Salamat kaayo. So kuan na gid nanay ba? So gipang sapawan na unta apan lata na manggid ang yero. Nakatulog yapon. O mga dako na gid kaayo og buslot. So karon nanay pila na gani ni katuig ang imong balay? 35 na katuig. So dugay na gyud. Dugay na. Antos kami sa Akalisod. Oo, so ikaw nanay balo ka na wa ka na bana. Wala na, napulo na katuig. Napulo na ka tuig sa imong pagkabalo. Pagkabalo. Oo, so unsa imong panginabuhian nanay? Kani akong gabantan akong sweldo nga kada tulo ka bulan 6,000 tagaan kami. Gatagaan ra ka. O tagaan mi. So tungod sa imong kalisod wala gid ka nakakuan og kapalit og atop. Para. Mhm. Salamat. So kami. naa pa kay anak nanay nga kuan? Isa naman ang akong anak. Isa ra imong anak. Kana ang tuwa dito sa tindahan.
Ako Mm. bantayan. Nawala na kailaan anak di ay. Na apo ko ra. Kauban. Mm. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ka nako. Makabalay na ka nanay. Ako makainis na ko ba. Oo, 82 naman imong edad nanay ba? 72. O 72 ka na. O salamat kay nanay. Salamat kaayo tungod ang nag-sponsor ani. Salamat daghan, salamat na. Tasaan siya kinabuhi ang makapadayon pa siya sa iyang pag-alagad kanaho.